Ilang pamahiin po ang nakagawian ng sundin ng mga Pilipino tuwing Pasko sa paniniwalang magdadala ito ng swerte sa pamilya. Saan nga kaya nagmula ang mga paniniwalang ito? Balita natin ni Cesar Apolinario. Magpapasko na naman, kaya si Lola Feli inihahanda na ang kanyang kaldero. Pero teka, hindi siya magluluto ng pang Noche Buena. Sa halip, pupunuin niya ito ng bigas, 12 barya at 12 itlog. Pampaswerte raw kasi ito sa Pasko. Para sa gana, para hindi mawalan, gano'n. Kahit papaano, makakaraos. Sa araw ng Pasko, lulutuin daw nila ang itlog at bigas. At ang mga barya, itatago para swertihin ang kanilang tindahan. Mahalaga talaga para sa amin, tsaka ginagawa talaga namin every year yun. Kasi nakakatanggap kami ng blessing nun every year talaga. Sa hapag naman ni na Elsa, bulak at baryang nakalagay sa ibabaw ng bigas na malagkit ang nakahain. Ang swerte raw, dumidikit pagka malagkit ang mga handa mo. Sa bispiras ng Pasko, ilalagay raw ang bulak sa mga gilid ng bintana. Simbolo raw ito ng kadalisayan ng kapanganakan ni Kristo at magaang buhay sa bagong taon. Nilalagay kasi bulak is symbolizes ng pagkakagaang ng buhay. Saan mo nilalagay yung bulak dito? Sa mga bintana at saka sa pintuan. Pati raw damit na isusuot sa mismong araw ng Pasko dapat makulay at presentable. Christmas, it's a special day dahil birthday ni Jesus. So parang birthday mo din at some point. So gusto mong bago lahat ng gamit mo just for yourself. Ayon sa isang sociologist, ang mga pamahiing ito ipinamana raw sa atin ng mga Kastila at Chino. Kapag sabi mo kasing tradisyon, ibig sabihin pinapractice siya ng isang kultura at yung pagpapractice na to ay may tinatawag na at least logical basis. Sa superstitious belief, nananatili lang siya tinatawag na word of mouth. Pinakasikat na paniniwala marahil tuwing Pasko ang pagkumpleto sa siyam na simbang gabi para raw matupad ang anumang hiling. Pero ang ilan, hindi raw ito itinuturing na pamahiin. Kinukumplete ko talaga siya, not necessarily for a wish, but it's like a tradition, you follow it, parang panata mo rin siya in preparation for yourself for Christmas. Swerte man o hindi ang kahulugan ng pamahiin, dapat daw huwag nating kalimutan ang tunay na diwa ng Pasko. Pinakamahalaga talaga is pagkakaisa, pagmamahalan at respeto ng bawat isang miyembro ng pamilya. Cesar Apolinario, GMA News.